Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. Siyempre, kasama natin dito ang punto por punto at yung live ni Brother Janto mga kapatid. So meron tayong debate na magaganap ngayon, September 9, 2024, alas 2:30 ng hapon dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino or alak or wine sa sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So affirmative natin si Sister Maricel Moncada ng JW at negative naman si Jando Alabado ng Roman Catholic Church mga kapatid. So ang ating setup ng debate ay 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna ang ating negative at mahuhuli naman ang ating affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, so pili muna bago tayo magpaliwanag. At kung wala naman kayong mapili mga kapatid, meron naman tayong rule number 3. Kung hindi niya sasagutin ang tanong, ay magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So, tumawag lang ng moderator kung gusto niyo gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So, kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan or noun. Kung meron tayong tanong na saan mababasa, chapter and verse, we expect mga kapatid na magbabanggit kayo ng Bible verses. So, rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross, kung tinatanggi niya na inilatag na niya yan, ay automatic in the next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question. At okay, so again, welcome sa Russia TV mga kapatid. At gusto ko lang i-confirm sa dalawa, this is between JW and RCC mga kapatid, sa topic na patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa kapanahunan ng Panginoon ay teka, basahin natin ng maganda. Patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So affirmative dito si Sister Maricel at negative naman si JD Abalado. So Alabado. Ayan. So sumasang-ayon ba kayo bro sa lahat ng patakaran ng Russia TV bro? Yes bro. Sister? Yes, Sangayon ako. agree ako. Okay, so yun yung ating konfirmasyon mga kapatid. At by the way, sa mga sa ating mga nasa live dyan, please share yung ating live streaming dahil meron tayong napakagandang debate na mangyayari ngayong hapon na ito. So, umpisahan na natin ang ating debate mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Sister Maricel Moncada ng JW sa kanyang patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. Your time start now, sister. Okay, so magandang hapon sa lahat, no? Lalo na sa ating moderator na si Rasha at ating kaibigan na si Sir Jando Alabado. So first time ko pong makipag-debate sa kanya ngayon. So nasa affirmative side po ako mga kaibigan, mga viewers. Ang paksa namin ay patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at alak sa pahapunan ng Panginoon ay yung 144,000 at sila yung mga anointed Christian. So kung saan si Sir Jando Alabado ay nasa negative side. So ngayon, mayroon po akong 3 katanungan na ating ibangon
at sasagutin natin sa Biblia. Una, sino ang nakikinabang sa tinapay at alak sa selebrasyon ng hapunan ng Panginoon? Ang pangalawa, bakit ang 144,000 lamang ang mag-partake, no, or kumain or uminom sa mga elemento or emblema? Ang pangatlo, bakit ang ibang lingkod ng Diyos ay hindi mag-partake sa tinapay at alak sa hapunan ng Panginoon? So una po ay sagutin natin yung unang katanungan, sino ang nakikibahagi sa tinapay at alak sa selebrasyon ng hapunan ng Panginoon? So ang sagot natin dito ay maliwanag sa paksa, ang 144,000 lamang, no? At sila yung nakikibahagi nito. So ang unang pagpili, no, ang unang pagpili sa 144,000 ay nagsimula noong 33 AD sa panahon ng Pentecostes. Mababasa yan sa Acts chapter 2, verse 1 and 4, 1 hanggang 4, 29 hanggang 33. At binabanggit din sa Lucas 12 verse 32, no? Ito yung binabanggit sa Lucas 12:32. Huwag kayong matakot munding kawan dahil ibinigay sa inyo ng inyong ama ang kaharian. So malinaw, no, na mayroon pong kaharian na binabanggit dito sa Lucas 12:32 at mayroon din binabanggit na munting kawan. So ibig sabihin, limitado yung tinutukoy dito na kabahagi, no, na mag-partake sa hapunan ng Panginoong Hesus, lalo na yung sa tinapay at sa alak. So dito na tayo sa ikalawang tanong. Bakit yung 144,000 lamang ang pwedeng kumain or mag-partake sa tinapay at alak? So ang sagot natin, mga kaibigan, ay ang Biblia. So ito, basahin natin sa Lucas 22:28 at 30. Ito ang ating mababasa. Ang sabi dito, gayunman, kayo ang mga nananatiling kasama ko sa aking mga pagsubok. So sa verse 29, at nakikipagtipan ako sa inyo para sa isang kaharian kung paano nakikipagtipan sa akin ng aking ama. So malinaw, no, na mayroon pong binanggit dito na nakikipagtipan. So sino itong nakikipagtipan? Si Jesus at yung mga apostoles. So yung mga apostoles ay nagrepresent yun sa 144,000 na mga anointed Christian. At binabanggit dito sa 30, patuloy tayo, para makakain kayo at makainom sa aking mesa sa kaharian ko at makaupo sa mga trono para humatol sa 12 tribo ng Israel. So mayroon silang atas or gawain na maghatol, no? Dahil ang tinutukoy dito ay kaharian, no? Kaharian or Messianic kingdom. So ngayon, bakit natin hindi lahat invited yung mag-partake? Dahil po ang kabilang dito ay yung mga invited na magiging members doon sa kaharian na tinatawag na Messianic Kingdom or sa ibang term ay Kingdom of God. At binabanggit dito sa Hebreo 3:1, no? Sa Hebreo 3:1. So, moderator, signal ako ng 20 minutes bago mag 10 minutes ako matapos. Okay, dito sa Hebreo 3:1, ang sabi dito, dahil dito, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagtawag. So mayroon pong mga kabahagi sa makalangit na pagtawag at sila yung mga banal. So sa ibang termino, lalo na sa Bisaya, mga santo, no, or mga santos or mga saint. So sila yung nakikibahagi, no, sa makalangit na pagtawag. At binanggit din dito sa unang Pedro 2:20. So ang sabi dito, pero ang pagkamamayan natin ay sa langit. Okay, so yan po ang mga kabilang, no, ng 144,000. Ang pagkamamayan nila ay sa langit. So dito rin sa unang Pedro 2:9 hanggang 10, ang sabi dito, pero kayo ay isang piniling lahi, mga saserdoteng maglilingkod bilang mga hari, isang banal na bansa. So maliwanag, no, nabigyan natin ng emphasis dito na yung 144,000 na mga anointed Christian, sila ay maglilingkod bilang mga hari,
no? At tinatawag sila na Just isang 5 banal minutes. na bansa. Thank you, moderator. At binanggit dito sa patuloy tayo, isang bayan na magiging pag-aari ng Diyos para maihiyag ninyo ng malawakan ang kadakilaan nang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamangamanghang liwanag. Dahil dati ay hindi kayo isang bayan, pero ngayon bayan na kayo ng Diyos. Dati kayo hindi pinagpakitaan ng awa, pero ngayon ay pinagpakitaan na ng awa. So malinaw na ang 144,000 ay mga anointed Christian at kasali na dito yung mga hintil, no, na dati ay hindi sila bayan ng Diyos, pero ngayon ay bahagi na sila ng bayan ng Diyos. Okay. So, binanggit din sa Apokalipsis 5G, no, mga kaibigan, Apokalipsis 5G. Ito ang ating mababasa. At ginawa mo silang isang kaharian at mga saserdote sa ating Diyos at pamamahalaan nila ang lupa bilang mga hari. So, ito yung 144,000 na mamahala sa loob ng 1,000 years, no? Kaya ang kanilang salvation, no, o ang kanilang atas ay mamamahala sa lupa, no, bilang mga hari. So ganito din ang sinasabi sa Apokalipsis 20 talatang 6. Maligaya at banal ang sinumang kasama sa unang pagkabuhay muli. Walang autoridad sa kanila ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo at maghahari sila kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, kaya pala mayroong pakikipagtipan dahil ang layunin nila ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. Okay. So, dito na tayo sa ikatlong katanungan. Bakit ang ibang lingkod ng Diyos ay hindi magpartake sa tinapay at alak sa panahon ng hapunan ng Panginoon? Ang rason po ay mababasa natin sa unang Korinto 11, 27 to 29. Basahin natin, no? Unang Korinto 11, 27, 29. Okay, dito ang sabi, dahil dito, ang namang kumakain ng tinapay o uminom sa kupa ng Panginoon ng hindi karapat-dapat ay magkakasala, may kinalaman sa katawan at dugo ng Panginoon. Suriin muna ng isang tao ang sarili niya at tiyak karapat-dapat siya. At pagkatapos ay pwede na siyang kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Okay, so maliwanag, no, sa verse 19, ang sabi pa patuloy tayo, dahil siya na kumakain at uminom, pero hindi nakakaunawa sa katawan ay nagdadala ng hatol sa sarili niya. So kung hindi karapat-dapat, okay, thank you, moderator. So kung hindi karapat-dapat, ay magkakasala, no? So ibig sabihin, mayroon talagang hindi qualified na pwedeng uminom sa alak or kumain sa tinapay sa panahon ng hapunan ng Panginoong Hesus. So ang ginagawa ng ibang lingkod ng Diyos ay sila ay bilang nag-observe, no, or observant sa panahon ng hapunan ng Panginoon bilang pag-alaala, no, bilang pag-alaala na tinubos yung mga tao ni Jesucristo. So ang talata natin ay Mateo 12, Mateo Kabanata 20, talatang 28. So mayroon pong pagpaalaala sa mga ginawa ni Jesus, no, sa haing pangtubos niya. So ito yung tawag nito, ito yung scenario natin sa ating presentation, bakit hindi lahat ng lingkod ng Diyos ay pwedeng kumain sa tinapay at uminom ng alak. So kung mayroon man akong natitirang minuto or second, ay ko na moderator at ready na ako sa cross-examination. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative Sister Maricel ng JW. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother John Do ng Roman Catholic Church. 7 minutes, bro. Your time start now. Okay, ang unang tanong, saan sa Biblia mababasa ang 144,000 anointed Christian?
Okay, nasa Revelation 14, 1 to 5. Next question. Mababasa ba sa Revelation 14, 1 to 5 ang 144,000 anointed Christian? Okay, mababasa dyan, 144,000, no? Pero yung verbatim talaga, kung paano pag-construction yung tanong mo, ay hindi mababasa verbatim, word for word. Next question. Sinong Bible scholar ang nagsabi na 144,000 anointed Christian yan? Sino, pakiulit yung tanong, sino yung Bible scholar ang? Ang nag-approve na yung 144,000 sa Revelation 1 to 5, 21 to 5, 14, 1 to 5 ay ang mga anointed Christian. Okay. Ngayon, wala akong maibigay na external reference, no? Pero maliwanag na ang aking primary reference ay yung Biblia. So, Biblia ang nagsabi na yung 144,000 ay mga anointed Christian, konektado doon sa Acts chapter 1, 1 to 8 at Acts chapter 2. No, na sila Next yung mga question. kabahagi sa 144,000. Okay. Tinatanggap mo ba na hindi mababasa sa Bible yung 144,000 anointed Christian? Yes or no? No, hindi ko tanggap na hindi mababasa. Sapagkat sa aking presentation, nababasa yung mga, tawag dito, yung 144,000, gaya ng sinasabi ko kanina sa Revelation 14, 1 to 5, at binabanggit ko yung Acts chapter 2. So, sila yung mga unang bahagi sa 144,000, yung mga apostoles ni Jesus. Next question. Saan natin mababasa na ang mga apostoles ang unang bahagi sa 144,000 anointed Christian? Okay. Nasa Acts 1 to Acts chapter 1 verse 8 at nasa Acts chapter 2 1 hanggang 4, 29 to hanggang 33. So, nandyan na mga talata. Sila yung unang bahagi na pinapahiran ng banal na Espiritu. Saan sa specific na verse na sinasabi mo na ang mga apostol ang unang bahagi ng 144,000 anointed Christian? Okay, ulitin ko, Gawa 1:8. Ito ang sabi, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kalulihang hangganan ng lupa. So maliwanag na ito ay yung mga unang bahagi, yung mga apostoles ni Jesus. Yung unang bahagi sa 144,000. Nasa screen ngayon ang Gawa 1:8. Bakit hindi ko dito mabasa ang sinasabing 144,000? Okay. So, hindi specific na binabanggit sa Gawa 1:8, no? Yung 144,000 kasi nga sila yung unang bahagi, pero mababasa mo yung 144,000 doon sa aklat ng Juan, Revelation 14 chapter 1 to 5. Okay, magkakonektado ang dalawang talata. Sunod na tanong. Next question. Okay, sa Revelation 14, 1 to 5, saan ito sinasabi dito na yan ay 144,000 anointed Christian? Pakiulit yung tanong, bro. Saan? Saang specific na talata sa Revelation 14 na sinasabing yang 144,000 dyan ay 144,000 anointed Christian? Okay, dito ha, ang binanggit sa 4:1 at sinabi ito, at tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama. So malinaw na itong mga 144,000 na kasama ni Jesus, ito ay mga anointed Christian sapagkat kinuha sila sa iba't ibang bansa. Hindi ito likas na bansa ng Israel. Yang 144,000 bang tinutukoy dyan, yan ba yung sinasabi sa Revelation 7:4, yes or no? Revelation 7:4, oh, wait lang ha. Yes. Revelation 7:4, ito yung specific na 144,000 na sila ay tumutukoy ito sa spiritual na Israel, Galatians 6:16. So hindi ito likas na
Hudyo noong Next question. sa panahon ng bansang Israel. Saan nababasa na sila ay spiritual na Israel? Okay, Galatia 6:16 bro. Galatia 6:16 na at binabanggit din sa sinabi dito na yan na nga, Galatia 6:16 na Israel ng Diyos. Kasi nga, pasali nga dito yung mga hintil. Papatunayan ko mamaya sa aking tawag nito, sa aking Next rebuttal. question. Nasa screen ngayon ng Galatia sa 6:16. Ba't walang nababasa dyan na spiritual na Israel? Okay, bro. Binabanggit kasi bro sa sa Mateo 24:15 na dapat ang ating basahin ay unawain. So hindi lahat gusto natin mababasa litra por litra, pero kailangan natin ng unawa batay sa konektado sa ibang talata. Kaya bababasa natin diyan na sila tawag din Israel ng Diyos, tumutukoy yan sa spiritual na Israel, hindi likas na Israel. So sabi diyan, sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, ibig mo sabihin na namumuhay lang sa kanilang turo yung spiritual na Israel? Pakiulit, hindi ko narinig bro, pakiulit, sorry. Paki-stop time para hindi ma-wasting yung yung time. Pakiulit Pasensya nga, bro. na. Pakiulit yung tanong. Kumuha muna ako ng biskwit kasi yung anak ko. Time pause muna, Brother Rasha. Okay, pause mo na. Okay. O, naka-time stop na yun. Ayaw ko tigilan ito. Oo. Oh, okay na. Ayan. So, ang tanong ko sa kanya, Brother Rasha, is, ayon sa Galatia 6:16, sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, ibig ba niyang sabihin na ang namumuhay ayon sa turo ni Apostol Pablo, yung 144,000 lang na anointed Christian? Yun ba? Yun ba daw? Okay. Eto bro, ang nagsisilakad ayon sa lituntunin ay hindi lamang tumutukoy sa sa 144,000 dahil mayroon na pong ibang lingkod na sumusunod sa lituntunin ng Diyos. Kaso dito sa Israel ng Diyos, specifically, kung ikulit natin doon sa Revelation na 14:1-5, ay tumutukoy lang ito sa 144,000 na ang kanilang pag-asa ay nasa Next langit. question. Sabi sa iyong paksa na ang kumain ng tinapay at uminom ng alak Time. ay sige. Okay. So dyan natatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre dako tayo sa kanyang presentation. Pero bago yan, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, meron tayong debate ngayon mga kapatid between JW and Roman Catholic Church. At ang topic nila ay patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at bino or wine sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So affirmative natin mga kapatid yung tinatanong kanina at negative naman yung bibigyan ko ng 10 minuto sa pagpapahayag. Brother John Do ng Roman Catholic Church, your time start now bro. Okay. Time pause muna bro. Sige. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live dyan ha. Sa kay Brother John Do, alam ko marami kayo dyan. At dito din sa ating YouTube at Facebook mga kapatid, kay Hamza Abdul, kay James Alaher, kay Jimboy Quimson, kay Jimwell Bungalo, shoutout sa iyo. Grace Barrios, shoutout ng malaki at si The Professor na feeling theologian. Albert Hinkel mga kapatid ng Born Again, shoutout sa iyo lagi bro. At Okay na. sige bro, magsa-start yung time mo bro. Okay. So, ang tema kasi na tatalakayin niya is patutunayan niya na ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 na anointed Christian lamang. Doon nga ako nagtaka bakit yan ang tema niya, pero sa Biblia hindi totoo na na 144,000 ang kumain anointed Christian ng kumain doon sa banal na hapunan.
Dahil kung babasahin po natin yung sinasabi sa Mateo 26 ba yun? 26:20 ba yun? Hindi ako nakakalimot. Ang sabi, ayan, kinagabihan, naghapunan si Jesus at ang 12 tagasunod. 12 lang, hindi nga umabot ng ng 20, tapos sa kanya naabot ng 144,000. 12 lang yan. At nung sila ay kumain doon sa hapunan, wala namang sinasabi na bawat isa sa kanila ay may nire-representang ilang daan na mga na mga kabanay. Wala naman ganun. Oh. So biblically, ang umaten sa hapunan at kumain ng tinapay at uminom ng alak 12 lang at si Kristo. Ibig sabihin, kung bibilangin, 13 lang sila doon. Tsaka sinasabi nila na spiritual na Israel, walang spiritual na Israel sa Bible. Wala. Tsaka, wala rin sinasabi sa Bible na 144,000 anointed Christian. Ang nasa Bible, 144,000 tribes of Israel. Sila yung yung tribo ng Israel. Yung 144 tribes of Israel, physically, Israelinhon yun. Israelites yun, physically, Israelites sila. Walang sino man sa kanila ang physically, ang spiritually Israelites, because there's no such thing as spiritually Israelites. Baka kako na lang, na misunderstood lang yung sinasabi na Hudiyo sa puso. Mali, para lang ganito ba? Sample lang natin ikaw ay Pilipino, pero ikaw ay namumuhay na parang Amerikano, na hindi mo na kinikilala kung ano yung kulturang Pilipino. Ikaw ay namumuhay bilang Amerikano sa puso, pero hindi ka Amerikano. Yun ang ibig sabihin nun. Pero walang just such thing as spiritual na Israel. Ang meron talaga physical Israel, yun ang meron. Walang spiritual Israel, kaya ang umaten sa hapunan ng Panginoon, 13, hindi 144,000. Ang tema niya, patutunayan niya na ang kumain at uminom, kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon. Sa hapunan ng Panginoon ay 144,000 anointed Christian lamang. Wala yan sa Bible. Ang nasa Bible, ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay 13 sila doon. Si Kristo kasama ang 12 mga apostol. Sila lang ang kumain at uminom, 12. Si Kristo kasi hindi kasi siya uminom doon, hindi siya kumain din doon, no? So ang umaten lang pala, ang kumain lang pala ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay 12. Kasi binigyan ni Kristo, and ito ang aking katawan, tauto estinto somamu. Kainin nyo ito. Binigyan niya sila. Binigyan sila sa kanilang kamay at kanilang sinubo. Ito naman yung dugo ko na siyang tipan para sa inyo. Pinainom, 12 rin na pinainom. Hindi umabot ng 20. Hindi umabot ng 50. Hindi umabot ng 100. Kung hindi umabot ng 20, how much more ang 144,000? Hindi sila magkakasya, maliit lang yung kwarto doon. Literally, physically, 12 lang yung kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon at hindi 144,000. Wala ring Bible scholar ang nagsabi na ang 144,000 tribes of Israel ay 144,000 anointed Christian. Walang ganun. Sa Biblia,
ayon sa, babasahin natin yung sinasabi sa Juan 6:54, ganito ang sinasabi. Sa 6:54, ganito. Yan. Pero ang kumakain ng aking katawan, natin simulan to sa sa 53. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang 4 minutes. malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sa madaling salita, yung kakain, yung kakain ng kanyang tinapay at uinom ng kanyang alak, ano yun? Kanyang muling bubuhayin sa huling araw. E ang tanong, 144,000 ba ang muling binuhay? Ay hindi. Ating basahin Revelation 7, tinan mo to 7:5, sabi. Ito yung 12 lahi ni Israel. Yan o. Narinig ko, 144,000 ang lahat na tinatakan mula sa lahi ng Israel. Sino yan? Baba. 12 mula sa lahi ni Huda. 12 mula sa lahi ni Ruben. 12 sa lahi ni Gad, ni Asher, ni Naphtali, ni Manase, ni Simeon, ni Levi, ni Isakar, ni Zebulon, ni Jose, ni Benjamin. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika, nakatayo sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit na puti at may mga hawak na palaspas. Ano daw sila? Hindi mabilang sa dami. Ang sabi sa Juan 6:54, ang kakain ng kanyang katawan, 54 ba yun? Double check ko lang wait lang. Sa 6:54, ang sabi dito is, ang kakain ng kanyang katawan, muli niyang bubuhayin sa huling araw. Muling bubuhayin. Dapat sana, kung tama yung paliwanag niya ng kanyang tema, 144,000 lamang ang kakain ng tinapay at iinom ng alak. Dapat sana sa Revelation 7:9, 144,000 lang ang muling binuhay. Pero hindi. Maliban sa 144,000, meron pa na sa dami hindi mabilang. Ibig sabihin, hindi 144,000 lang ang kumain. At saka yung mga nagkikain doon, di naman yun 144,000 tribes of Israel. Kasi nasa iba't ibang bansa, iba't ibang wika, iba't ibang lahi. Di sila kabilang sa tribes of Israel. O paano ngayon, liligiba yung tema? Tuloy natin. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Ayun. Sabihin, pag tinanggap mo yung tinapay na siyang katawan ni Kristo, muli kanyang bubuhayin. Pero ang saksi ni Jehovah sa kanilang annual celebration, pag gano'n ng tinapay, silang lahat, hindi. Ikaw, hindi. Ikaw, hindi. Ikaw, hindi. Mula sa simula hanggang sa dulo, walang tatanggap ng tinapay. Kaya ang sabi ni Brother Paul Alima, yung dating ansyano ng saksi ni Jehovah, na ngayon ay kasama din sa Katoliko, Catholic Faith Defender na, sabi ni Paul Alima, bro, yung tinapay na yan, bro, walang timpla yan. Pinagawa namin yan, pero walang timpla yan. Bakit? Alam namin na pagkatapos nun, ibabaon lang yan sa lupa. Ibig sabihin, hindi pa nagsisimula, alam na nila na walang tatanggap. Eh, ang sabi, ang kumain nun, muling bubuhayin. Time. Yun. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang negative stand ng ating second speaker or negative. Teka, nagpi-feedback tayo. Sis Maricel. Hello? Hello, Okay na ba? Nag-feedback tayo sa iyo.
Ako nagpi-feedback. Oo. Ano mo nga? Hello, mic test, mic test. Yan. Wait. Ano ka muna? Out ka muna, tapos tawagan kita ulit. Out ka muna, tapos tawagan kita ulit, ha? Wait lang. Tatawagan natin siya ulit. Hello, mic test. Hello. Yan, wala na. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. 7 minutes sa unang pagtatanong ng ating affirmative Sister Maricel ng JW. Your time start now. Okay. So, ang una kong tanong sa Juan 6:54, no? Rinig ba ako ito? Okay, sa Juan 6:54, ito ba yung panahon ng hapunan ng Panginoong Hesus? Yes or no? Yes, ito ay sa hindi siya during sa hapunan, pero binabanggit ito patungkol sa mangyayaring hapunan. Ito ay patungkol sa siyang tinapay ng buhay. 'Yun. Okay. Okay, next question. Ang tinapay ng buhay ba ay ito ba yung tinatawag niyo na ostya? Yes or no? Ay, hindi. Sa amin, kailangan mo na siyang i-consecrate para bang nangyari sa banal na hapunan, nag-consecrate muna si Kristo bago siya nangyaring sinabi niya, tauto estinto soma mo. Next question. Okay. Next question. So, ito bang tinapay na binabanggit dito sa chapter 6, ito ba ay figurative or literal na katawan ni Kristo? Objection, moderator. Objection. Ano yan, bro? Ang tanong niya is about na sa literal ba o figurative. Ang topic natin ngayon, kung yung kumain ba sa hapon at uminom ng alak ay 144 Christian lamang. Okay. Wala akong binanggit about literal ba siya o figurative. Okay. So, ang objection mo ay wala kang binanggit. Literal ba siya or figurative. Sis Maricel, since objection ito, mayroon ka bang counter objection doon bago ako hatol? Yes, ang binanggit niya kasi yung pagkain, no? At binanggit niya yung tinapay. So kaya tinatanong ko kung yan ba ay figurative or tawag dito, literal, para malaman ko kung anong stand niya dyan sa tinapay at sa alak. Okay, so ganito. Dito ko ipapasok yung sa rule natin na pag tinatanggi niya talaga na hindi niya nabanggit yan. So kahit nagsasabi siya, kung sinong nagsasabi sa inyo ng totoo, kung nabanggit ba talaga or hindi, in-next question ko yan. Pero sa rebuttal, tingnan natin kung itatanong ulit, ha. So sis Maricel, in-next question ko muna. Okay. Next question. I'm resume. Okay. Next question. Sa senaryo bang ito sa John 6:54 ay lahat ng mga tao ay kumain sa tinapay? Sabi mo, pero doon sa Mateo 26:28 kung nakinukotation mo, kung hindi ako nagkakamali, ay 12 lang yung kumain. So, anong stand mo sa dalawang talata? Magkapareho o hindi magkapareho? Hindi magkapareho. Kasi yung sa Mateo 26, actual siyang hapunan. Sa Juan 6 naman, hindi siya actual na hapunan. Pero pinaliwanag niya na ang kakain ng kanyang katawan ay bubuhayin sa huling araw. At ang binuhay hindi 144,000 kundi higit pa. So, hindi siya 144,000 lang ang kumain. Next question. Okay. So,
So, yung sa Mateo chapter 26 na sinasabi doon na this is my flesh o ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. At tinatanggap mo ba na yung tinapay at alak doon ay hindi pwede kainin sa lahat ng mga tao? Yes or no? Yes, hindi siya pwedeng kainin, lalo na pag nag-discover ka sarili mo, hindi ka karapat dapat kumain, wag kang kumain. But not all the time, buong buhay mo hindi ka kakain. Gumawa ka ng paraan para maging karapat, dapat kang kainin yun. Kasi kapag kumain ka nun, bubuhayin kang muli sa huling araw. Okay, next question. Okay, so ibig sabihin sa sa Mateo chapter 26, mayroong mga tao na hindi pwede kumain. Pero doon sa John chapter 6 ay lahat ng tao ay pwedeng kumain. Tama or mali? Mali na naman. Yung sa Matthew 26, 12 lang sila kumain doon. Yung sinasabi mo na merong hindi pwede kumain, nasa unang Korinto 11 na ginamit mo yon. Pag hindi ka kumain, kailangan mo nang i-discover kung sarili mo karapat-dapat ka ba. Ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng paraan para maging karapat-dapat ka't makain mo yun dahil lang makakain nun, bubuhayin sa huling araw. Next question. Okay. Doon sa chapter 6 na sinasabi na yung alak at tinapay, kung sino yung kumain sa tinapay, ay pwede rin sila kumain sa alak, yes or no? Uminom, rather. Uminom. Yes, sa Matthew 26:26, yung mga apostol noon, pinakain, pinainom. Pero sa Gawa 27, pag kanilang ginawa yung communion, kain na lang, wala akong nabasang may pinainom. Next question. Next question. Okay, so ibig sabihin, doon sa Juan chapter 6, nung Jesus ay, ito ang aking dugo at ito inumin nyo, hindi kayo umiinom. Tama o mali? Mali. Kasi sa amin, yung pagkain namin ng katawan, kasama na doon kasi buhay na katawan yun eh. Ito aking katawan, buhay yun eh. Kaya nga doon sa Gawa 27, wala kang mabasa doon na pinainom sila. Dahil yung pag-inom kasama na doon sa pagkain. Next question. Okay. Eto, clarification ko lang. Hindi ko tinanong yung Gawa 27. Ang tanong ko doon sa chapter 6. Kasi may binabanggit, premise mo na alak na dapat inumin, sabi ni Jesus. Ang tanong ko, bakit pwede kumain ng lahat ng mga tao doon sa tinapay, pero bakit hindi pwede uminom ng alak? Gaya nga, sabi ko, dahil sa Gawa 27, nung sila ay nag-communion, pinakain lang. Wala namang mababasa na nagbigay ng alak. Next question. Okay. So, ibig sabihin, next question, ibig sabihin, hindi pwede ipainom yung alak nasa Juan chapter 6. Yes or no? Ay, no. Kailangan ipainom yun. Kaya nga sa amin, pag sinabi kasi sa amin na consecration, iisa na lang yan, buhay na katawan eh. So may laman na yun. Sana napag-aralan mo yung Eucharistic miracle para hindi ka na magtanong ng ganyan. Next question. Okay, so next question. Ito bang tinapay at ay naging literal na katawan ni Jesus at dugo ni Jesus? Yes or no? Yes. Sabi niya doon sa Matthew 26:26, Tauto estinto soma mo. Ito ang aking katawan. Wala siyang sinabi, ito ang simbolo ng aking katawan. Sabi niya, ito ang aking katawan. Kung nasisinungaling siya doon, figurative yan. Kaso totoo yun kaya literal yan. Next question. Next question. Okay, next question. Itinatanggap mo ba na yung mga apostol ay mga anointed Christian? Yes or no? Yes, yung mga apostol, dahil si Kristo pumili, anointed Christian sila, pero 12 lang, hindi umabot ng 144,000. Okay. So, next question. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate. Car back, sauce in hand. At again, shoutout sa lahat ng nasa live natin mga kapatid.
At dyan din sa live ni Brother Jando, shoutout sa inyo dyan. At dito din sa ating YouTube channel, malaking shoutout sa inyo mga kapatid. So dito na tayo sa ating rebuttal stage. At again, mauuna dito si Sister Maricel ng JW. At bibigyan ko siya ng 10 minuto sa kanyang rebuttal. Sister, your time start now. Okay. So ngayon, bigyan ko muna ng emphasis ang kanyang pagtatanong niya kanina kasi hinahanapan niya talaga ako ng verbatim na sa Galatia 6:16 ay tawag dito, walang mababasa na spiritual na Israel, pero mababasa doon ay Israel ng Diyos. So malinaw na ang binabanggit niya kasi kanina na yung sa Revelation 7:4, kung hindi ako nagkakamali, ay physical na Israel, no? Physical na Israel yan ang sinasabi niya. Pero kung ating babasahin sa tawag nito sa record, sa Bilang chapter 1 for Bilang numeros 1 or Bilang verse 4 hanggang 16, ito yung mga likas na Israel, no? Pero doon sa Apokalipsis 7:4 hanggang 8 ay ito yung spiritual na Israel. Bakit tamo? Dahil hindi nagkaroon ng tribo si Jose. No? Pansinin nyo sa Revelation 7:4-8, binabanggit dito si Jose, no? At binabanggit si Levi. Di ba? Pero sa Bilang 1:4-16 ay hindi po bahagi si Jose sa 12 tribes ng Israel. Kasi ang nagkaroon ng tribo si Jose doon kay Ephraim at Dan. Yan ang nag-represent sa kang Jose, yung kang Ephraim at kay Dan. At malinaw na ito ay tawag nito, hindi literal physical na Israel, no, yung binabanggit sa Revelation 7:8. Dahil ang sinasabi ko, absent doon si Jose at present dito si Levi. Dahil kung pansinin natin sa Bilang, hindi po bahagi yung Levi. No, dahil sila yung mga nasa templo, na-assign sa templo, hindi sila bahagi ng 12 tribe ng Israel dahil ang gawain nila ay nasa templo. So ngayon, ang pag-cross-examination natin kanina sa kanya ay tinatanggap niya na literal daw na tinapay, no, at alak ang nasa Juan chapter 6, no? Pero pag doon na sa Matthew 26 hanggang 28, ang kumain lang ay ang 12 na mga apostol. Hindi lahat ng tao. Kaya ang tanong ko mga kaibigan, paano natin ito i-reconcile na ang iyong mga talata ay hindi magkakontradiksyon? Okay. At sinabi niya kanina na bigyan kumbaga hindi daw simbolo, no? Hindi daw simbolo yung nasa chapter 6. Okay, magbigay tayo ng reference, no? Ang sabi dito, ito ang reference natin. Ito. Si Robert Charles, no? Ito na reference, ito. Robert Charles Sproul, no? Sa kanyang John and Expositional Commentary, dito sa page 158, no, sa PDF na print ko, ang sabi dito, kino-quotation ito yung Jesus described himself as the bread of life, building on that metaphor. So maliwanag na binabanggit sa ating reference na yung chapter 6, no, nung ay sinasabi na this is my blood, this is my flesh, ito ay metaphor or figurative. Patuloy tayo. Ang sabi, I am the living bread which came down from the heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Ang 160, ang sabi? I believe that Jesus is speaking here not about the Lord's Supper. So maliwanag mo, yung John chapter 6 ay hindi ito tumutukoy sa Lord's Supper. Tapos ang sabi niya, but about the same subject, he addressed in his conversation with the Samaritan woman.
So nagbigay ng halimbawa sa John 4:1-26 kung saan si Jesus gumagamit ng figurative na living water. Na kung yung babaeng Samaritan ay bigyan ng living water ay hindi na uuhawin. Kaya ito ay figurative in connection doon sa ginagamit ni Sir Jando sa John chapter 6. No? Ito pa. Sinalungat ni Mr. Jando ang isa sa mga Church of Fathers. That's 5 minutes. Okay. Itong The Early Christian Doctrines. The Early Christian Doctrines, ito na aklat. Ito. Dito sa page 211. Okay, dito sa page 211, ang sabi dito, in the 3rd century, the early Christian identification of the Eucharistic bread and wine with the Lord's body and blood continued unchanged. So, ibig sabihin, hindi po nagbabagong anyo yung tinapay at alak sa aral ng early Christian. At ano pa ang sabi? Sa page 212 sa itong aklat, dito, na-print natin mga kaibigan, ang sabi, occasionally, these writers use language which has been held to imply that for all its realist sound, their use of the term body and blood may after all be merely symbolical. No? Ang sabi, Tertullian, for example, refers to the bread as a figure or parenthesis figura of the Christ's body, and one speaks of the bread by which he represents his body. Maliwanag, sabi ng ni Tertullian, no, na isa sa mga Church of Fathers, na ito ay simbolikal. Bakit sasabihin natin simbolikal? Dahil hindi nagtuturo si Tertullian na pwedeng uminom o inumin literally yung dugo, no? Halimbawa, sa kanyang tawag nito sa reference na Tertullian apologetical works and Manutius Felix Octavius, Nueva York, 1950, isinali ni Emily Daly, page 33. Read it ito sa Watchtower o sa website namin. Ang sabi, mahiya kayo sa mga Kristiyano dahil inyong kakatuwang mga paraan. Hindi man lamang namin inaalok ang dugo ng mga hayop sa aming pagkain, sapagkat ito'y pangkaraniwang pagkain lamang. Sa paglilitis ng mga Kristiyano, kayo'y mga paganong Romano ay nag-aalok sa kanila ng mga longganisang may dugo. Sabihin pa, naniwala kayo na ang mismong itinutukso ninyo sa kanila upang sila'y lumihi sa tamang landas ay isang bagay na para sa kanila'y katalampalasan. So bakit nga? Kung kailan pa ninyo natiyak na sila'y nasusuklan sa dugo ng isang hayop, saka pa ninyo asahan na sila'y mahayop sa dugo ng tao? So ngayon, ito at sabi pa sa the Anti-Nicene Fathers sa Grand Rapids, March 1956, pinamat nutugan. That's 2 minutes. Okay. Pinamat nutugan ni A. Roberts at J. Ronaldson, Sumo 4, page 192. 192 ang sabi, gayon na lamang ang pag-iwas namin sa dugo ng tao. So malinaw na hindi nagturo ng early Christian na yung alak ay nagiging literal na dugo para inumin. At hindi rin nagturo yung Church of Father na yung tinapay ay nagiging literal na katawan ni Kristo. Yun ay symbolical. Kung pansinin nyo, yung term na pagkain ay ginagamit ni Jesus yan sa pagtanggap ng pananampalataya. So, malinaw sa verse 26. Okay, binanggit sa verse 40, dito sa verse 35, ang sabi, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na nagugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauhaw kailanman. So yun ay figurative o tinatawag na metaphor nung sinasabi ng ating reference. Kaya malinaw na mali yung study Sir Jando Alabado. At binanggit natin dito kanina sa ating presentation or sa ating cross-examination, nung tinanong tayo kung tungkol sa 144,000, ang Apocalypse 14,
1 to 5, bakit natin nasasabi na anointed Christian, no? Kasi tinatanggap naman natin sa usap na yung mga apostol ay mga anointed Christian. Kumbaga, sa panahon ng hapunan ng Jesus, yung mga apostol ay nag-represent yan sa mga anointed Christian. At sila yung, tawag nito, kinuha sila sa iba't ibang bansa. Basahin natin yung 4. Ito ang sabi. Ito ang mga hindi nagparungis ng sarili nila sa mga babae. Sa katunayan, mga birhen sila. Ito ang patuloy na sumusunod sa kordero saan man siya pumunta. Ang mga ito ay binili. No? Time. Ang mga ito ay binili. O sige, mamaya na lang sa salamat. Okay, so dyan nagtatapos napakainit na rebuttal ng ating affirmative mga kapatid. At syempre dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, your time start now, bro. Okay, unang tanong. Sabi mo, hindi bahagi sa 12 tribes of Israel yung kay Levi? Tama ba yon? Okay, hindi po bahagi, yes, hindi po bahagi sa bilang 1, 14 to 16 yung tribo ng Israel. Hindi ka bahagi si Levi sa likas na Hudyo sa bilang 1, talatang 4 hanggang 16. Next question. Next question, bakit sinasabi sa Biblia na bahagi siya ng 12 tribes of Israel ayon dito sa Revelation chapter 17 verse 7? Okay. Nakatala yung pangalan ni Levi dyan sa tawag nito sa Revelation, dahil nga sinasabi ko kanina, yan ay spiritual na Israel, bagamat hindi verbatim na mabasa. Kasi nga, batay sa akin nabasa kanina sa Apocalypse 14, 1 to 5, na sila ay binili binili sila ni Jesus. Oh, yan ang sagot ko. Okay, sa ngayon ka ba na sa Revelation chapter 7 verse 4 sila ay kabilang sa 12 lahi ng Israel? Lahi yan? Yes or no? Yes, inaamin ko. Pero hindi literal, hindi likas na Hudyo. Kasi nga, ang likas na Hudyo, kung pag-uusapan natin sa bilang chapter 1 verse 4 hanggang 16, ay hindi kasali si Levi. Pero bakit sa Revelation kasali na si Levi? Sapagkat ito ay symbolical or spiritual na Israel. Batay sa Galatia 6:16. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang lahi ng Israel sa Revelation 7:4 is hindi siya physical na lahi kundi simbolikal lang? Sino? Okay. Wala akong mapakita ngayon kasi hindi naman nakapokus yung topic natin sa likas na Israel. Bagamat ang stand ko dito ay spiritual na Israel, bakit kasama? Kasi binabanggit sa verse 4 ng Revelation 14 na sila ay mga sumusunod sa kordero saan man siya pupunta. Okay. Next question. Sangayon ka sa tutol ka na sa Revelation 7:7, kabilang ang lahi ni Levi, bagamat mababasa siya. Kung hindi siya kabilang dyan, sino ang ipapalit mo sa lahi ni Levi? Okay. Wala, batay sa Revelation 7. Kung ano yung nakasulat sa Revelation chapter 7, 4 to 8, hindi ko na babaguhin sapagkat Biblia, kung ano yung nasulat, yan ang nakasulat. Kaya nga, ang sabi ko, spiritual ito na Israel, kabilang dito ang mga hintil. Hindi ito tumutukoy sa likas na Israel. Kaya yung 144,000, so sinabi ko na, ay binili mula sa lupa na palaging kasama ni Hesus Kristo. Ito ay datatak noong 23 AD. Okay, sabi mo, kabilang sa 7:7 dito yung mga hintil. Sino namang Bible scholar ang nagsabi na kabilang dito ang mga hintil? Okay, ito, wala akong may pakita na Bible scholar sa ngayon, sabi ko na nga, pero sa Biblia mayroon. Binabanggit sa Roma 2:28-29 na magiging matawag ka na bahagi ng binhi ni Abraham, magrego ka man or mahudyo, no? Kaya hindi na basihan sa bagong tipan
yung likas na Israel na yun na talaga ang nakapix na tinatawag na Israel ng Diyos. Kundi spiritual na Israel, yung Galatia 6:16, connection doon sa Apokalipsis 14, 1 hanggang 5. Yan ang sagot ko. Ngayon, kung sinasabi mo na itong 12 lahi na ito ay may kahalo ng hintil, anong paliwanag mo sa Revelation 7 verse 9? Okay. Itong Revelation 7:9, kung yung malaking pulutong, no, yung malaking pulutong, isa namin dyan ay, yan ay mga lumabas mula sa malaking kapighatian na sila yung naligtas. Meaning, ibig sabihin, hindi yan tumutukoy sa 144,000, kundi tumutukoy yan sa ibang kawan ng Diyos. Yan ang sagot ko. Next question. Sumasangayon ka ba na itong Revelation 7:9 ay mga hintil ito? Yes or no? Okay. No, hindi lang tumutukoy sa hintil lamang, kundi hintil or hindi hintil, Hudyo man, Grego man o hintil, kasali dyan. Kaya yung tanong mo, hindi nakapokus sa hintil lamang. Yan ang sagot ko. Okay, next question. Sa hapunan ng Panginoon, ilan lahat ang kumain doon ng tinapay at uminom ng alak? Ilan lahat sila? Okay. So, tuwing sa Paskwa, kasi kasali pa sa tawag nito si Judas. Pero yung pakikipagtipan, no? Yung pakikipagtipan na sa ukol sa kaharian, 11 na lang yung kumain. Kasi hindi kasali si Judas dahil hindi siya nag-qualify dahil nagiging taksil siya. Yan ang sagot ko. Objection, moderator. Time stop. Ano objection, bro? Ang tanong ko, ilan sila sa hapunan kumain ng tinapay at uminom ng alak? Ilan sila doon? Okay. So, may objection dito. Parang inunit mo ng tanong mo, bro, ha? So, Sis Maricel, meron ko bang counter objection before ako humatag? Counter. May counter ako. Sige, proceed. Ang hanap niya is bilang. Sumagot ako ng bilang. Sabi ko nga, 12 ang kumain sa Paskwa. Ngayon, yung pakikipagtipan ukol sa kaharian ay 11 lang yung kumain. Hindi kasali si Judas Iscariote kasi lumabas siya. Wait lang, sis, ha? Okay. So, I think ready ka namang sumagot. Nagbigay ka ng bilang. Gusto ko lang on yung time para doon sa sagot mo pa. 20 seconds yan. So, ilan daw, sis? Proceed ka muna sa sagot. Okay. Sa Paskwa, kasali pa si Judas, 12. Pero yung pakikipagtipan na ukol sa kaharian, na nung sinabi ni Jesus ay nakipagtipan siya ukol sa kaharian, 11 na yung kumain. Na yung mga tunay na apostol ni Jesus, hindi kasali na si Judas. Yan ang sagot ko. Next question. Sabi mo 11. So hindi siya umabot ng 10 ng 20. Yes or no? Hindi. Pero yung mga apostol ay nagrepresent yan sa mga sa mga anointed Christian. Kasi kabilang naman, halimbawa si Apostol Pablo kabilang sa 144,000, pero si Apostol Pablo hindi nabilang doon sa 11 na kumain. Pero kabilang siya sa 144,000, meaning nagrepresent yan sa mga anointed Christian yung kumain doon sa pakipagtipan ni Jesus ukol sa kaharian. Next question. Okay, so ibig mong sabihin ngayon, kulang na yung bilang kasi hindi kasama si Apostol Pablo doon. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. At syempre dako tayo sa kanyang rebuttal naman. 10 minutes, Brother Jando ng Roman Catholic Church. Your time start now. Okay, thank you sa iyo, Brother Rasha. So, ililipot ko na yung mga pinagsasabi niya. Okay, sabi niya, 33 AD nagsimula ang pagpipili sa 144K. Hindi nagsimula 33 AD. Actually, doon sa maliit pa nga sila. Tingnan mo doon sa Day of Pentecost. 120 lang sila. Sa Day of Pentecost, sabi niya, nagsimula daw yun doon sa Day of Pentecost. Hindi, mali. Sa Day of Pentecost, 120 lang sila, hindi umabot ng 144K. Wait lang. So, ang sabi niya kanina, nalala ko pa yon sa Day of Pentecost, 144,000 daw. Mali, hindi umabot ng 100,000 yung nila, yung kanilang bilang.
sa ano sa Day of Pentecost, mali yun. Sa part 2 mga kapatid ng debate dahil nawalan nag-brand out yung sa negative side mga kapatid. So pinakancel muna namin saglit at ito na nga nag-resume na kami. Ang naiwan namin kanina is during second cross examination ng ating negative sa ang ating affirmative sa negative. So ang natitira niyang oras ay 5 minutes and 20 seconds mga kapatid. So again, sa mga nasa nanonood sa ating live ngayon, ang topic nila na pinag-uusapan ay patungkol dito sa patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino or wine sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang mga kapatid. So again, this is part 2 mga kapatid, continuation ng aming debate kanina at nandito na tayo sa ating second cross. So isiset ko lang yung time natin mga kapatid. Ayan. So habang nagsiset ako, shoutout muna sa lahat. Please share yung ating live streaming. At ito na nga, nandito pa yung timer ko. 5 minutes and 23 seconds. Ayan. So, Sister Maricel, ready ka na? Sige bro, sige. So, time resume tayo. Proceed sa pagtatanong. Okay, yung tanong ko na iwan kanina, sinabi mo kasi na si Jose at si Libby ay kabilang sa 12 tribes ng Israel. Ang tanong ko, anong talata na mabasa sa Lumang Tipan na sila ay kabilang sa 12 tribe ng Israel? Sa yung sa numero, sinabi mo numero, si Jose ay lahi pala ni Ephraim. Kabilang siya sa lahi ni Ephraim. And then yung Levi, yung nandoon sa Revelation 7:4. Ayun. Next question. Okay, so ibig sabihin, si Levi hindi nabibilang dito sa bilang chapter 1, talatang 4 hanggang sa 16. Kabilang siya o hindi, si Levi? Kabilang siya diyan sa sa numero na ginamit mo kanina. Okay. Next Anong verse sa bilang chapter 1, 4 to 16 kung saan makikita natin yung pangalang Levi? Nasa siya? Nasa yata? Levi numero 151, may nakalagay to Levi. Next question. Sige, 51. Okay. Tanong ko, saan mo nalaman na yung Jehovah's Witnesses ay isang protestante ayon sa statement mo kanina sa rebuttal? Okay. Saan ko binatay na ang Jehovah's Witness ay isang protestante? Binatay ko yun sa encyclopedia po na ang Jehovah's Witnesses ay isang protestante. Next question. Okay. Okay, next question. Dito sa chapter, kung sinabi mo kasi na yung tawag nito, yung nasa Revelation ay physical na Israel. Kung physical ang Israel sa Revelation 7:4, so ibig sabihin, hindi sila mga Kristiyano. Yes or no? Yes, sila mga Kristiyano. At saka sa tanong protestante, ito yung protestante Protestant, a member or adherents of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church. Ayun yung tagot kanina. Tapos yung tanong mo naman ngayon, yung sagot ko, hindi sila mga Kristiyanos. Next question. Okay. Kung hindi sila mga Kristiyano, kailan naman nagsimula ang pagtatak sa 144,000? Nasa Old Testament, binanggit na sa Old Testament, numero 1, di ba? Binanggit na 12 tribo ni Israel. Nandoon na, meron nang sinasabi na 12 tribo ni Israel.
So, doon pa lang, andun na ang 12 tribo ni Israel. Next question. Okay. Next question. Okay. Okay, so makapagbigay ka ba ng specific na year kung kailan nagsimula ang pagtatak ng 144,000 at kailan magtatapos? Yung pagtatatak ang tinutukoy mo, mangyayari pa ang pagtatatak sa panahon darating. No, sa panahon darating na magtatatak na yung anghel. Pero yung kailan nabuo ang 144,000, nandoon siya nabuo sa Old Testament pa lang. Nabuo na siya. So hindi siya mga Kristiyano. Next question. Next question. Okay. So, dito sa Juan chapter 6, no? Tinatanggap mo ba na metaphor yung sinabing this is my blood, this is my body, this is my body? Tinatanggap mo metaphor yan? Oo o hindi? Hindi. Ano siya? Literal siya para sa amin. Literal. Hindi siya metaphor. Next question. Okay. So next question. So yung reference ko kanina, halimbawa sa early Christian doctrines, halimbawa kay Tertullian, hindi mo or dinidecline mo ba yun? Dinidecline mo ba na ang sinabi niya na ito ay figure or represent yung alak at bino, alak or yung tinapay? Yes, nire-reject ko yun kasi yung author ng ginamit mong early Christian doctrine ay si Kelly John Norman Davidson. Protestante siya. Siya ay member ng Presbyterian. Next question. Okay. So, okay, next question. So ibig sabihin, ayon dito sa Tertullian Apologetics Works and Monosius Felix Octavius na sinabi dito na hindi nagtuturo si Tertullian na kumain. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. So shoutout muna sa ating nasa live dyan. At again, this is a part 2 ng ating debate. Kanina mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan, continuation lang ito. No? So dito tayo sa final conclusion. Ang mauna dito mga kapatid, ang ating negative, si John Alabado ng Roman Catholic Church. Bibigyan ko siya ng 5 minutes. Proceed ka bro sa iyong final conclusion. Okay, maraming salamat po sa inyo at finally natapos na rin yung ating talakayan with Sister Maricel. Nag-enjoy kami ng chikahan kanina pero ang mahalaga sa akin ngayon, yung tema niya kasi patutunayan niya na ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 na anointed Christian lamang, pero napatunayan na 11 pala sabi niya akin kasi 12 sila. Mateo 26:20, 12 sila, pero sabi ni Sister Maricel kanina 11 kasi hindi nakasama si Judas Iscariote doon. So 11 at yung kanyang tema 144,000 na anointed Christian lamang, hindi napatunayan yun. At doon naman sa Revelation 7 verse 9, maliban sa 144,000 na tribe of Israel, meron pang ibang-iba na hindi na mabilang sa dami. Sabi ni Kristo, ang sino mang kakain ng aking katawan ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kaya, yung nakakain ng kanyang katawan true sa tinapay, sa aming version dyan is Eucharist, is bubuhayin niya sa huling araw. Kaya kapag sa amin ay hindi kami nakapagkumpisal, hindi kami karapat-dapat na tumanggap ng tinapay. Kaya para maging karapat-dapat, kailangan naming magkumpisal at maibabalik ang aming karapatan bilang karapat-dapat na tumanggap. No. So doon tinatanggap nga namin sa verse 29, marami sa kanila ang tumatanggap, hindi naman karapat-dapat, nangyari nagkasakit, nanghina, at yung iba namatay na.
Kaya nga isa yan sa aming sa aming Ministry of Deliverance and Exorcism na kailangan talaga malaking tulong ang Sacrament of Confession para ma-heal ang isang biktima ng demonic harassment. Kailangan talaga yung cares, confession, adoration, rosary, Eucharist at sacramentals. Kaya yung yung tema na patutunayan niya 144,000 hindi na patunayan talaga dahil 11 lang pala yung kumain ng tinapay. At wala namang sinasabi sa Biblia nung sila ay nasa banal na hapunan ay yung bawat isa sa kanila ay nagrepresenta ng tig 12,000 na na mga anointed Christian. Wala namang sinasabing ganun. Sila ay nandoon dahil paparating na ang araw na itinakda kung saan iaalay na ang Mesiyas, kung saan ibibigay na ng Mesiyas ang kanyang buhay. Yun ang reason ba't sila nagtipon, dahil paghahanda na yun sa mga darating na pangyayari, kung saan ibibigay na ni Kristo ang kanyang buhay para tayo iligtas lahat. Walang sinumang Bible scholar ang nagsabi o early Christian fathers ang nagsabi na bawat isang apostol sa banal na hapunan ay nagre-representa ng ilang libong anointed Christian. Bakit? Dahil nung panahong yon, hindi pa naman sila umaabot ng 144,000. Based doon sa Gawa 1:15, 120 lang sila. Umabot sila ng mga 30,000 doon na sa mga sa tapos yung banal na hapunan. Mga nasaklat ng Gawa yata yon, doon sa maraming mga nagsurrender ng mga magikero, ng mangkukula, mga spiritista, nagsurrender, umabot sila ng 30,000. 30,000 pa lang. So, sabihin, talagang wala pa silang 144,000 nung panahon ng hapunan ng Panginoon. Kaya ako, satisfied na ako doon sa ebidensya ko na 11 o 11 lang pala ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon at hindi 144,000. Thank you, Brother Rasha. Brother Rasha! Okay. Oh. So, dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Sister Marcel ng JW, your time start now. Okay. So ngayon, bigyan ko muna ng emphasis yung sagot niya kanina sa batay sa kanyang sagot kanina na likas na physical daw yung Israel doon sa Revelation, pero nung kinukrusis-examine natin sa bilang, sinabi niya nakasali daw si Jose. Pero binabanggit dito na ang kay Jose, hindi si Jose per se, no, yung kasali. Ang binabanggit lang, nag-represent kay Jose ay si Ephraim at Manasseh, no? At batay sa verse 51 na kanyang sinasabi kanina, ay hindi ito konektado sa chapter 4 hanggang 16, no? Dahil dito sa 4 to 16 na kumpleto na po yung 12 tribes. Enumerate ko lang ha. Una si Simeon, Huda, Isakar, Zabulon, Ephraim, Manasseh, Benjamin, Dan, Azer, Gad, Naphtali. So wala pong Levi na nabanggit, no? Wala pong Levi at nabanggit. At yung binabanggit niya dito sa 51 ay ito yung mabasa natin yung Levita na ito ay ang kanilang gawain ay ang pagtatayo sa tabernakulo. So dito pa lang po malinaw na nagkamali si Sir Jando Alabado. Tapos dito sa Apocalypse 7 chapter 14. So malinaw dito, no, na si Huda, Ruben, Gad, Asir, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Isakar, Zabulon, Jose at Benjamin. Yung binabanggit dito na mga 12 tribes. Pero napansin niyo po, wala si Ephraim. No, walang Ephraim dito. Pero binanggit sa bilang yung likas na Hudyo o likas na Israel na members ng 12 tribes ay nandoon si Ephraim. Pero dito sa Revelation walang Ephraim. Tapos si Jose ay andito rin, no, sa Revelation at si Levi, no. So diyan pa lang ay nagkamali yung ating kausap. So ngayon,
dito naman sa sa Revelation, mabasahin natin bakit natin masasabi na mga anointed Christian o mga Kristiyano yung 144,000. Dito sa 14, no, sa 1, at sabi dito, at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion at may kasama siyang 144,000 na may pangalan niya. Okay, natatakan ko ito sa pangalan niya na tumutol kay Jesus at sa pangalan ng kanyang ama. At dito sa 4, ang sabi dito, ito ang mga hindi nagparungis ng sarili nila sa mga babae. Sa katunayan, mga birhen sila. Ito ang mga patuloy na sumunod sa kordero. So, pansinin sumunod sa kordero saan man siya pumunta, ang mga ito ay binili. Okay, binili mula sa sangkatauhan bilang mga unang bunga. Time na? Hello, Rasha? Hindi pa. Proceed lang. Okay. Unang bunga, unang bunga sa Diyos at sa kordero, no? At walang nakitang panlililang sa bibig nila at sila ay walang dungis. So, kung pansinin natin, no, konektado ito sa Revelation 20, verse 6, no, na ito ay mga unang, ito ang binabanggit na mga banal, ang sino mang kasama sa unang pagkabuhay muli. So, ang unang pagkabuhay muli ay ito yung mga 144,000, no, na binabanggit sa Revelation 14, 1 to 5. So, malinaw na mga Kristiyano talaga ito at ang simula sa pagtatak nito ay doon sa sa araw ng Pentecostes, no? At sinabi ko na lang kanina na yung Paskwa, so bakit para hindi tayo malito, no, na yung Paskwa ay ito yung tawag nito yung sineselebrate panahon sa Ehipto, no, ng mga sanong naalipin yung mga Israelites. So sineselebrate ito ng mga Hudyo sa Nisan 1433 AD. So ngayon, nung sa panahon ng 33 AD sa CE, no, sa panahon ng Nisan 14 ay ipagdiwang po ang Paskwa. Totoo naman 'yan. At kasali doon si Judas Iscariote. Pero maliban diyan, noong itinatag ni Jesus dito yung hapunan ng Panginoon na tinatawag na sa amin na memorial, ay hindi kasali si Judas Iscariote. Kaya sabi ko 11 lang. So bakit 11? Ang 11 ay nag-represent po ito sa mga anointed Christian na sila ay pinahira ng banal na espiritu. Katunayan, ang pumalit kay Judas si Matias. Okay. So, ito pa, ang kanyang policy of equivocation, ito. Kasi ang sabi niya, ang Jehovah's Witnesses daw ay protestante. Kaya, nire-reject niya yung aking, nire-reject niya yung aking, tawag nito, yung aking reference. Ang sabi, the misleading use of term with more than one meaning by glossing over which meaning is intended at the particular time. So maliwanag na ang Jehovah's Witnesses and umiral pa lang sa lumang tipan. Okay. Thank you. Kulang pa lang 5 minutes. Diyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between JW and RCC sa topic na patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So, before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time, magpasalamat, shout out or mag-endorse kung ano man yung ginagawa nila ngayon. Unahin natin si Sis Maricel. Okay, una sa lahat, maraming salamat sa ating moderator na si Rasha, no? Talagang itong magaling na moderator, at ating pasasalamatan din si Jando Sir Alabado na first time ko po siyang nakadebate ngayon, at sa mga viewers po, no? Sa Punto po Punto at sa Rasha TV. At i-shout out ko rin yung mga kapatid ko sa comment section kasi hindi ko naman maisa-isa sila. Maraming salamat sa pagsuporta nila at maraming salamat sa lahat. So hanggang dito na lamang. Okay, at bro, salamat ka muna bro. Okay, yan. Natay ko yung mic ko rito dahil may kausap ako, naririnig ako eh. Nadidistract si Sister Maricel. Ako na. Yes bro, pasalamat lang bro. Salamat po sa sa mga sumubaybay. Alam ko ilang beses ako nag-live ngayon, 3 beses yata para sa debate na ito kasi yung ikalawa hindi pa natuloy dahil may sumingit na iba. Okay, so maraming salamat sa pagsubaybay at nawa sana
ay magkaroon pa to ng mga another topic na pag-uusapan namin ni Sister Maricel. Gusto ko siya kausap mo. Mabait siya. Hindi siya kaya ng iba dun. Mabait Sister Maricel do sa pagkausap siya. Okay. Salamat Sister Maricel at Brother Rasha sa oras na inunawan niyo ako kahit na ako'y na-browoutan dito. Inunawan niyo ako pati yung mga nanonood. Thank you. Okay mga kapatid, so syempre, please support Punto at yung Rasha kay TV. Sis Rasha TV din at yung kay kung meron man sila Sis Maricel, no? So please subscribe yung ating YouTube channel Rasha TV ulit at kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito si Sis Maricel. May naghamon talaga sa akin, Brother Rasha. Ang okay lang sa'yo. Ano natin yan, i-set natin yan mga kapatid. At ito si Sis Maricel din, kung gusto nyo yung mga ganito lang ba. So syempre dapat sumasang-ayon kayo sa patakaran ng ito yung platform ko sa moderator din. At syempre yung mga condition ng ating mga debater. Kasi meron sila mga condition din na dapat sundin para matuloy ang debate. So pwede nyo akong gawin as a mediator sa inyong pag-uusap mga kapatid. So yun, mag-PM lang kayo. So maraming salamat ulit. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.